Okay, okay. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sarap ng kape, no? Kape sa umaga. Eh, napa-vlog tayo ngayon kasi nga while waiting sa aking YouTube channel na maayos na ng yung mga customer service ng YouTube kasi nga yung hacker may ginawang ang daming violations na nagawa. Kaya inayos ng YouTube sa kanila maibigay pabalik. Sabi nga nila na maaayos raw yung YouTube channel ko pagkatapos ng linisin babalik sa dati. Okay? So we are hoping for that, no, na maibalik 'yon. Tagal-tagal na rin na hindi ako nakapag-vlog. Ang dami ng mga nangyayari sa Kongreso noong pumunta po si VP Sara doon. Nakakabilib po yung ginawa ni VP Sara doon sa Kongreso, yung kanyang opening statement, nakakahanga. Hindi po tayo nakapag-comment doon, di ba? At saka yung ambush interview rin ni VP Sara patungkol doon sa anong tawag dito? Patungkol po sa tinanong siya doon kay ano na ba ang status nila ni Presidente Bongbong Marcos. Nakamamangha dahil na-shock at nawindang yung mga ating kababayan nung sinabi po ni VP Sara na never again. Never again. So alam ko naman itong mga loyalista na ito, galit na galit dito kay VP Sara. Iyak na lang kayo kasi yung aming VP Sara namin, medyo prangka yan. Okay? So mamaya pag-usapan natin yan. At pag-uusapan rin natin yung mga asta, yung mga style ng mga kongreso, the way sila mag-hearing. Maraming nagsasabi, Don Mar, ano ba yung opinion mo tungkol doon sa mga kongresista, di ba? Nung ipinaglaban ni Marcoleta itong si VP Sara, no? Alam naman natin na itong si Marcoleta is kung saan lang yung tama, kung saan lang yung ano yung nakasaad sa batas, doon lang tayo. Si Paduano, nakita mo yung mga post ko sa Facebook. Si Paduano lumapit kay Marcoleta. It only shows na itong si Paduano, Congressman Paduano, hindi na siya nakatiis. Hindi ko nga maintindihan itong mga kongresista natin, no? Ano kaya ang instruction nila kay Tambaloslos na grabe, hindi nila papupurmahin itong mga kumalaban dito sa Kongreso. Na itong mga kakampi ni VP Sara ba, talagang hinaharangan nila. Buti na lang may respeto sila kay Gloria Macapagal-Arroyo, di ba? So yan ang mga pag-uusapan natin, ha. Pero bago ang lahat, guys, I miss you so much, no? Bago ang lahat, help me po na i-like at saka i-share itong ating video na ito. Hindi po ito live, pero like and share, no, para kakalat ito sa taong bayan, okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Don Mar TV, Facebook at YouTube. Like and share, 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also, guys, paki-subscribe at paki-follow itong Don Mar TV, Balitang Totoo, no? Itong bagong YouTube channel natin para guys kakalat ito sa taong bayan, okay? At lagi kayong updated as usual, updated at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron po tayong breaking news. Sa mga naghahanap sa akin dyan, no, na si Don Mar biglang nawala sa YouTube, sa social media, heto. Kasi ayoko kasing alam nyo, sa totoo lang, hindi po ako nakapag-vlog, di ba? Kasi nga yung YouTube channel ko nagka-problema. Ang sarap-sarap sa feeling, no, na I get to have a time sa aking baby, si Brad Stephen. Kasi wala akong ginagawa, kasi yung isang vlogger, yung aking mga piniprepare during the vlog, no? 'Di ba, magva-vlog ako ng umaga, hapon, mag-vlog ako ng hapon. Mag-vlog rin ako ng umaga ng mga 2 o'clock or 1 o'clock sa umaga. Lahat 'yon, it will take time. Hindi 'yun biro, ha.
yung mga nagva-vlog ako sa yung dati kong old YouTube channel ko. Di yun biro. It will take a lot of time, mag-prepare ka pa kung ano yung mga babanatan mong balita, ano yung sasabihin mo, ano yung opinion mo. Dapat pag-isipan mo, dapat mag-research ka, di ba? So hindi yun madali. Nung time na medyo pahinga mo na yung ating YouTube channel, I get to have time sa aking family, especially sa aking baby. Nagbanding-banding kami bago nga ako bago ako nagkape-kape, naglaro kami ng aking baby. Okay? So, eto. Balik tayo sa vlog. Kasi I miss vlogging, no? I miss vlogging and we need to react at maggawa tayo ng opinion sa mga nangyayari. Unang gagawan ko ng opinion, yung patungkol sa hindi umubra yung chairman, no? Yung patungkol sa budget hearing, nung una pa lang natataranta na sila kay VP Sara. Yan nga ang sinabi nila iba yung karisma ni VP Sara sa personal. Yung tinanong ni VP Sara, hindi kasi sila makakalusot kay VP Sara Kasi si VP Sara po, ang pinagbabasehan po ng VP Sara ay always yung rules and guidelines. Binigyan siya ng invitation stating na ang mga mag-o-oath lamang po ay yung mga witness o witnesses. Wala doon sa kasulatan na ang resource person ay mag-o-oath. Okay? So, ano ba ang ko doon? Opinion ko doon. Unang-una, doon mo talaga makikita na hindi mo pwedeng ikokontrol ang vice presidente. It only shows the character of VP Sara na she is a strong leader. Di ba? Yan ang unang dapat i-remind sa sarili ng mga kongresista na hindi nyo makokontrol si VP Sara because she is the vice president. The fact that she is the second highest ranking official, you should respect. Pero kayo, wala kayong respeto. Ang mga senador nga, rumirespeto nga kay VP Sara. Di ba? Itong si Abante, kung kung makabanat ka kay VP Sara, akala mo kung gaano ka kagaling sa batas. Yung mga pinagsasabi mo lang, di ba, wala ka namang laman, Abante. Di ba? Itong si Abante, ang daming ang nagagalit dito ngayon Ang daming nagagalit kasi ang kanyang ipinapakita sa Kongreso, parang lagi siyang nagagalit. Kung titingnan mo, akala mo kung totoo yung mga sinasabi, pero kung himay-himayin mo word by word ang kanyang mga sinasabi, walang laman. Walang laman. Nakita ko nga yung kanyang pag-investigate kay Alice Go. Hindi ko kinakampihan si Alice Go. Pero walang laman yung kanyang pag-i-investigate kay Alice Go. Nagagalit siya kay Alice Go kasi yun lang ang tanong. Sino ang sinungaling? Yung lalaki o siya? Yung ex-mayor? Doon lang siya, nagalit na siya doon. Walang laman. Sa madaling salita, yung dinadaan lang po sa galit-galit. Yan ang mga asta ng mga kongresista ngayon. Dinadaan sa galit-galit. Dinadaan sa mga tanong kuno, meron kunong tanong, pero wala namang mga laman. Mako-compare kasi yung mga politicians na may utak o wala. Tingnan mo yung mga statement na binitawan ni VP Sara. Yung opening statement ni VP Sara doon sa Kongreso, sa budget hearing. Di ba? Namangha lahat, natulala lahat kasi may laman. Lahat ng mga sinasabi po ni VP Sara, natatamaan sila. Alam ni VP Sara, he is twice o 5 times ahead sa plano ng Kongreso.
Alam ni VP Sara, yung budget hearing na yan, it's not for the budget hearing. Alam niya na papapuntahin siya doon sa kamera, alam niya na patungo na yan sa impeachment. Alam niya ang kalakaran nyo. Huwag nyong gamitin si VP Sara na libreng pamilya kasi ang kalaban nila si VP Sara, di ba? And VP Sara is very popular. Tinitake advantage nila na kalabanin si VP Sara para sumikat sila. O kaya sabi ni VP Sara, huwag nyong gamitin ang aking popularidad. Ito, opinion ko lang ito ha. Huwag nyong gamitin ang popularidad ko. Banatan nyo ako para sisikat kayo. Di ba? Baka nakalimutan nyo. Binoto ito ng 32 million. At hanggang ngayon, nakasuporta yan sa kanya. Okay? Yung isa, yung babae. Sinabihan niya na si VP Sara raw, walang respeto. Sino yun? Yung isang babae na kongresista. Nakalimutan ko yung pangalan. Ayaw ko kasing i-memorize yung mga pangalan nila kasi wala naman na yung, hindi naman na importante sa akin, sa kanila eh. Sabi niya, si VP Sara raw, walang respeto sa Kongreso, may mandato raw ang Kongreso na dapat imbestigahan, bla bla bla, bla bla bla, kung anong mga sinasabi niya. Hindi sinabihan siya ni Marcoleta. Bakit mo sinabing walang respeto si VP Sara? In the first place, the fact na hinayaan kayo ni VP Sara na kayo na ang magdi-decide kung bibigyan ba ninyo ng budget ang OVP o hindi, kayo na ang bahala. Basta, I have presented my report already. Lahat-lahat, nakapresenta na kung anong gagawin ng budget ng OVP. It's up to the Congress. I will leave it to the Congress. Yun pa lang, sabi ni Marcoleta, pagre-respeto yun sa inyo. Pero anong ginagawa ninyo? Pilit nyong tanungin si VP Sara. Alam ng taong bayan ang kalakaran ninyo, mga taga-kongreso. Gagamitin nyo ang popularidad ng Vice Presidente para sa pamumulitika dahil malapit na ang eleksyon. Huwag kami. Huwag kami. Abante, ikaw, isa ka. Alam nyo itong si Abante ngayon, ang daming nagagalit kasi kumakalat na naman ang kanyang mga yung mga mamahaling relo, mamahaling sasakyan. Tapos ngayon, kung makikita mo si Abante, nilock niya ang kanyang Facebook profile. Di ba? Bakit mo ilock ang Facebook profile mo? Bakit? May makakalkal ba ang mga taong bayan dyan? Hindi ko sinabi na corrupt ka. Hindi namin sinabi na ikaw ay nagnanakaw. Hindi. Sinabihan ka lang na mga mamahalin yung mga gamit mo. Yun na lang ang sabi ng taong bayan. Mga mamahalin po ang taong bayan. Sabi pa nga ni Banatbay, yung simbahan nyo maliit lang, pero bakit ang ganda-ganda ng mga relo mo? Very branded, milyones yung mga sasakyan. Di ba? Nagtatanong po ang taong bayan kasi hindi magandang tingnan na ang mga constituents ninyo, ang bumuboto sa inyo, mga mahihirap, walang pera, pero kayo ang gara ninyo, ang grabe. 'Di ba? Yun ang hindi ako ang nagsabi niyan ha. Ang social media po ang nagsabi niyan na hindi lang si Abante ha, pati itong si Kimbo kumakalat rin na ang gara-gara ng mga relo, mga bag, mga Louis Vuitton, mga Chanel, grabe. Sabi ko sa sarili ko, normal na lang ba talaga na it's only in the Philippines. Mga politicians ang mamahal ng mga gamit, mga dress, mga from relo, sa mga sasakyan ang gara-gara. Hindi ba kayo nahiya na nagsiservisyo po kayo sa taong bayan during sa politika, during sa kampanya, bubulahin nyo ang taong bayan na iboto, pero kayo ang yaman-yaman nyo, pero ang taong bayan na pinagsiserbisyuhan nyo, mga mahihirap. Ang daming mga taong walang kain, hindi kayang
makakain ng 3 beses sa isang araw. Marami pong nagkakasakit. Walang pambayad sa hospital. Marami pong mga senior citizen natin na nangangailangan ng maintenance ng kanilang gamot. Hindi ba kayo nakokonsensya dyan? Ha? Ang gara-gara ng inyong mga kasangkapan, inyong mga relo, lahat-lahat. Kaya nga ako, sa Bisaya pa, hilas kayo mo. Ha? Ang kukorni ninyo, makapagsabi mga speeches ninyo, para sa taong bayan. Tutulong kami para sa taong bayan. Sugpuin natin ang korupsyon, bla bla bla. Sus, ang dami niyong mga pautot na istorya. Pero kung kakalkalin rin yung mga kayamanan ninyo, grabe. Di ba? Tingnan nyo si VP Sara, walang arte-arte. Ha? Ayaw niya makipagplastikan. Nung, di ba, nilapitan siya nitong si Abante. Ha? Pero look at the reaction of VP Sara, ang kanyang muka. Nakita ko doon. Kinamayan niya. Siyempre si VP Sara may respeto. Pero VP Sara never gave na magandang reaction sa kanya. Kasi napaplastikan siya. Bakit ikaw, Abante, lalapit ka kay VP Sara, kakamay ka kay VP Sara, na alam mo na kinokontra mo during the wag kami. Ha? Isa pa yung chairman, sino yung chairman doon? Nilapitan si VP Sara. Hindi talaga tumawa si VP Sara. Kalaban tayo sa politika. Siniraan nyo ako. Ha? Niyurakan nyo. Lahat na lang ibinibintang ninyo. Oh. Wag na tayong magbulahan. Bakit ka ba lalapit sa kanya at makipagplastikan? VP Sara is already tired. Pagod na siya sa mga plastikan sa politika. Gagamitin lang siya. Alam niyang gagamitin lang siya. Oh. Punta tayo dito sa kanyang ambush interview. Kinukulit siya dito sa media. Tinatanong siya na baka raw itong si Presidente Bongbong Marcos makipag-usap sa kanya at aayusin nila ang kanyang relasyon dito sa Kongreso, di ba? Ang sarap ng kape, guys. Aayusin ang mga sabi ko sa sarili ko, bakit nangangailangan pa talagang ni PBBM? Magpatulong siya kay PBBM, si VP Sara, para itong Kongreso mag-stop na ng investigasyon sa kanya? Ganon? So sinabi ni VP Sara, ma'am, kilala po ako. Ha? Baka sasabihin ko sa inyo ng konti ang ugali ko. Hindi po ako type of person na hihingi po ako ng tulong. Kaya nga nilapitan ko si Marcoleta na, sir, wag na kayong ma-stress, pati itong si Gloria Macapagal Arroyo, dating presidente, wag na kayong ma-stress na ipaglaban. Laban ko to, ipaglaban ko ang sarili ko. Wag na kayong ma-stress. Tingnan nyo how VP Sara handle the situation na you can only see that she is a strong leader. Grabe. Pero alam naman natin si Marcoleta. Doon lang yan sa totoo eh. Kilala natin yan si Marcoleta. Itong si Paduado, nagalit. Halos nga sila magkasuntukan doon sa loob ng Kongreso eh. Buti na lang merong humarang sa kanila. 'Di ba? Pati itong sinabi ni VP Sara na kasi kinukulit nga siya ng mga reporter. Sabi ng mga reporters, ma'am, ka ba? Nagsisisi ka ba na nakipag-partner ka dito kay Presidente Bongbong Marcos? Yan ang mga tanong eh. At ano ba daw ang relasyon nila kay PBBM? Siyempre, sinabi doon ni VP Sara na hindi naman talaga kami magkaibigan. Ang kaibigan niya dyan ay si Senator Aimee. Si Senator Aimee nga, pumunta sila doon sa Davao, nakisuyo kay VP Sara. Ginamit nila si VP Sara. Huwag na tayong magbulahan. Kayong mga loyalista,
Huwag tayong magbulahan. Ginamit nyo si VP Sara para manalo si PBBM. Because of itong sa anong tawag dito? Dahil sa kabaitan po ni VP Sara, nilet go niya ang presidency. Sabi niya mag-vice president ako kay Bongbong Marcos. Basta may pinag-usapan tayo na ipagpatuloy mo ang mga proyekto na nagawa ni former President Duterte. Okay, sa Davao at sa Visayas. Kasi ang Davao at Visayas, ang Mindanao at Visayas, medyo marami pang kulang when it comes to infrastructures. Okay, yung mga bridges, yung mga daanan, kasi yan naman talaga ang magpapalago sa ekonomiya natin. So yan ang iniisip ni VP Sara, na there will be continuity sa ginawa ng kanyang tatay. Kasi alam po ni VP Sara na mga magaganda po ang ginawa ng kanyang tatay. Ngayon, hindi natupad. To make the long story short, hindi tinupad, may usapan sila, ginamit siya, hindi niya nagustuhan, umalis siya sa gabinete. Tinanong siya, malapit na ang eleksyon ma'am, baka si Presidente Bongbong Marcos lalapitan ka at makisuyo na makijoin, ganon, ganyan, magpatulong during the election. Sabi niya, never again. Never again. Si VP Sara po, sabihin ko sa inyo si VP Sara po, mahalaga sa kanya, kapag merong humingi sa kanya ng tulong, mahalaga yan sa kanya. Bibigyan ka ng importansya. Ibuhos niya lahat para lang makatulong sa inyo. Ganyan po ang aming VP Sara Duterte. Ibuhos niya lahat. Pero nung nalaman niya, pagkatapos na ginamit siya, para na lang, parang wala lang. Tapos siniraan pa siya. You can just imagine kung gaano siya kagalit dito sa administrasyon na itong si VP Sara. Kaya nga, kung papanoorin ko yung mga lumang video nung time ng kampanya, grabe. Sabi ko, ang laking-laking na itulong po ni VP Sara during the campaign. Marami pong mga kandidatong napanalo dahil kay VP Sara. Dahil sa tandem ni PBBM at itong si VP Sara, marami pong nananalong mga kandidato. Yung mga minions, yung mga kongresista dyan na kapitoko lang, yung mga senador dyan, marami din dyan sa senado nananalo dahil kay VP Sara. Nadala sila sa popularidad ni VP Sara sa lineup. So tingnan na lang natin this coming 2025 election kung kayo pa rin ay mananalo. Di ba? So sabi ko sa sarili ko, I'm pretty sure galit na galit itong si VP Sara sa administrasyon na ito. Ang laking na itulong niya pagkatapos ngayon, yung confidential funds, ang pasimuno niyan, Makabayan Black. Let's say, ang Makabayan Black, kalaban naman talaga yan ng mga administrasyon. O kalaban naman talaga yan ng mga Duterte. Wala tayong komento dyan dahil ganyan naman talaga sila. Ang tanong, bakit itong si Martin Romualdez at si Presidente Bongbong Marcos hindi man lang tinulungan si VP Sara patungkol dyan sa confidential funds na issue? Na alam natin, yan ang sabi sa opening statement ni VP Sara, wala kayong makukuha dahil lahat, sinabi po ng COA na lahat po doon, ang report nakalagay po doon, walang anomalya, nagasta po ng tama, at nasiayos po ang liquidation. Pero bakit kayo po ang running mate,
during the campaign, Bongbong Marcos. Pero hindi nyo naman lang ipinagtanggol si VP Sara. Ikaw, Martin Romualdez, hindi ka makaupo dyan sa mga kinaupuan mo ngayon kung hindi dahil kay VP Sara. Pero anong ginagawa nyo ngayon? At ang yabang-yabang pa itong mga vloggers ng mga loyalista na ito, itong mga bangag vloggers, ang yabang-yabang nyo. Tingnan lang natin kayong mga bangag vloggers, tingnan lang natin kung uubra pa ba kayo sa 2028. Kasi kung mananalo si VP Sara sa 2028, di ko lang alam kung iiyak ba kayo ng araw-arawin ko talaga kayong mga vloggers kayo eh. Ang yabang-yabang nyo. Panglalait nyo kay VP Sara? Kung ano-anong mga panglalait nyo, kawatan raw, kurakot raw si VP Sara. Lahat ng mga akusasyon nyo kay VP Sara, sige nga, magbigay kayo ng ebidensya. Maglatag po kayo ng dokumento na stating na ito yung ninakaw ni VP Sara. Sige nga. Sige nga. Puro kayo sat-sat. Wala kayong ebidensya eh. Kaming mga DDS vloggers, most if not all hindi man lahat, pero meron bago kami magsalita, bago kami magsabi na palpak yung gobyernong ito, may kapakita kami. Example yung flood control project na ipinagmayabang ni PBBM, on record yun, naka-video, nagmamayabang, 5,000 flood control project has been finished, blah blah blah. Pagkatapos ng 2 araw, bumaha. May naka-video, bumaha. Nagkaproblema raw sa dredging o kung ano-anong mga palusot nila. Hindi pa pala nagawa. May ebidensya kami. Now, ngayon, kayong mga bangag vloggers dyan na nagsasabi na nagnanakaw si VP Sara, hindi makapag-explain sa confidential funds, ganon, bla bla bla. Sige nga, hinamon ko kayo. Hahamonin ko kayo. Magbigay kayo ng COA report, magbigay kayo ng dokumento na stating na winaldas ni VP Sara itong pera na ito. Magpalabas kayo ng bank account ni VP Sara. Sige, na doon nakalagay yung pera na ito, nakalagay sa bank account ni VP Sara. O pictures man lang na nakahawak si VP Sara nitong pera na ito ng confidential fund. Sige nga. Kasi mahirap kasi yung bula ng bibig ninyo na wala naman kayong ebidensyang ikapakita. Yan ang hirap sa inyo. Mike Abe, Coach Jarrett, itong sino pa to? Pangalanan ko talaga kayo. Itong sino ba yan? Anong tawag dito Sangkay Janjan, si Bangkay Janjan, Kung pakikinggan mo talaga ang kanilang mga vlogs, walang laman. Walang laman. Batikos lang sila ng batikos, walang laman. Si Coach Jarrett, magpapakita na yan ng balita. Paano yung mga ipinapakita mong balita, ikinuha mo rin sa mainstream media na isa ding bias. Pareha kayong bias, double kill yung bias ninyo. Di ba? May isa pang vlogger dyan, kaibigan ko. Dati, kumakampiyan ng mga Duterte. Ngayon, kinalaban na itong mga Duterte. Isa ka, pangalanan ka. Pangalanan kita. Soon, pangalanan kita. Ang kakapal ng mukha mo, kung ano-anong mga propagandang mga sinasabi mo tungkol kay VP Sara, yan ang hirap sa inyo. Magbigay ka ng dokumento. Mahirap yun ng bibig lang. Mahirap lang yung bibig kami. Bago kami, ako kung tutuusin, gagawa lang naman ako ng opinion. Sa Facebook, ang daming nagagalit sa akin. Kasi totoo. Nung ipinakita ko yung picture doon, na si Kimbo, wala naman akong sinabing nagpapa-epal si Kimbo. Nag-ano lang ako, nag-post lang ako ng picture ni Kimbo na tumutulong si Kimbo.
Sabi ko doon sa caption ko, congratulations. Ang dami nang nagagalit sa akin. Ibig sabihin, Ibig sabihin, alam niyong epal ang politiko ninyo. Epal ang mga kaalyado ni Bongbong Marcos. Bakit kayo nagre-react? Di ba? Nag-post ako doon ng picture ni Bam Aquino. Nag-picture ako nina Jokno at itong si Kiko Pangilinan. Nag-post ako sa Facebook. Nagagalit kayo. Isabi ko sa sarili ko, hindi kayo loyalista, mga dilaw kayo na sumuporta na ngayon kay PBBM. Yun ang totoo. Di ba? Bakit kayo nagagalit if mag-post ako ng itong chikabam na yan? Sinabi ko, hindi nakapasok I think that is Okta Research siguro yun, sa survey. Hindi sila nakapasok. Sa survey. Meaning to say, bagsak na naman sila. Survey pa lang, bagsak na. Bakit kayo magagalit? Kayong mga loyalista. Ibig sabihin, hindi kayo loyalista. Ibig sabihin, ang mga kumakampi ngayon kay PBBM, mga dilaw. Ito yung mga kakampi ni Leni Robredo. Bakit tahimik si Leni Robredo ngayon? Bakit tahimik si Trillanes ngayon? Bakit tahimik si De Lima ngayon sa administrasyong Marcos, ang ibig kong sabihin? Bakit sila tahimik? Dahil kakampi na sila. Hontiveros, bakit hindi mo binabanatan ang administrasyon na ito? Nung panahon ng kampanya, grabe kayo makabanat ni PBBM. Pero ngayon, tahimik na sila. Tahimik na sila. Kaya, ang mga supporters itong mga taong ito, lahat ng mga makikita mo sa social media, hindi yan mga loyalista. Ang mga loyalista ngayon, mga DDS na yan. Lagi ko yung sinasabi, ang mga dilaw po, Bongbong Marcos na yan. Ganyan ang twist ng politika ng Pilipinas. Trust me when I say that. Trust me when I say that. Okay? So, hoping tayo na maibalik yung ating YouTube channel. Maybe one of these days, magbalita na yung YouTube sa atin na mabalik na yung ating channel at saka patuloy tayo sa ating live. Okay? So, I hope guys na nagustuhan po ninyo ang ating opinion ngayon, no? Mag-comment, mag-react sa ating mga sinasabi. Pag-usapan natin 'yan sa comment section. Okay? So guys, patuloy lang natin na babantayan, susuportahan ang mga galaw po ng ating Vice President Inday Sara Duterte. Okay? Lagi nating isipin na itong si VP Sara, kung ano ang maging desisyon niya, the upcoming 2025 election at sa 2028 election ay suportahan po natin. Okay? Isa na dyan si Marcoleta. Okay? So, spread the love. I-spread nyo itong video na ito para marami ang mga audience sa Donmar TV ang makalam na buhay pa po tayo, ha? Hindi pa ako nawala. Kung mababalik lang yung aking YouTube channel, sus, ang dami kong ibabana talaga. Ang dami kong ibabana. Watch out lang talaga kung mababalik yung YouTube channel ko. Kayong mga kongresista dyan, babanatan ko talaga kayo. Okay? Walang personalan po, ha? Babanatan lang namin ang inyong mga maling ginagawa dyan sa Kongreso. Kasi po, itong pinag-usapan natin, pera po ito ng taong bayan. At naeepalan po tayo sa mga hearing, sa mga investigasyon na wala namang kinaugnayan sa problema ng Pilipinas. Hearing sila ni Guho, hearing sila ni Cassandra, kung ano-anong mga hearing, Kibuloy. Lahat yan. Ginamit nila itong mga taong ito para sa kanilang political career. Ginamit nila kasi free media sila eh. 'Di ba? Ma-advertise ang kanilang mga pangalan kasi malapit na po ang eleksyon. Huwag po kayong magpaano, ha? Huwag kayong magpauto dito sa mga kongresista na ito.
Huwag kayong magpauto sa mga ayuda na yan. Huwag kayong magpauto sa mga galit-galit nila dyan sa Kongreso. Ang kukorni ninyo. Sa totoo lang. Okay? So guys, subscribe, follow Donmar TV. Okay? Subscribe, follow Donmar TV. Balitang totoo. Ito, itong bago pa ditong nanood. Mga dati kong mga audience, subscribe na po para updated kayo at ma-notify ang inyong mga cellphones. Okay? So, see you in my next video. See you in my next live. Have a great day, have a great night, and God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas! Bye-bye!